Nag-react na mga kababayan yung DSWD doon sa naging aligasyon ni Inday Sara na kaya siya umingi ng budget para sa assistance sa mga dumudulog sa kanya. Kasi pag endorsement lang anya yung gagawin namin, pag may binibigyan daw sila ng endorsement papuntang DSWD, hindi man binibigyan ng tulong pag galing sa kanilang opisina kasi kalaban na niya yan. Nag-react na po si Secretary Gatchalian. Ayan po. Ito yung reaction niya doon sa naging aligasyon ni Inday sa budget hearing ng Office of the Vice President. Sabi rito sa report ng Impact Leadership, yung DSWD niya tumutulong sa lahat ng tao, to all persons in crisis, even without referrals. Yun man talaga po, kahit kami noon na sa radyo. Handa po yung DSWD na tumulong. Kaya lang, siyempre, ina-assess nila na dapat po pasok sila sa criteria ng DSWD. Kung ang criteria po, politika, dahil in-endorse lang ng isang politiko, hindi pa pwede po ang ganon. So, ang qualification, all people in crisis situation. Tama pa? Hindi pwedeng dahil sa politika. Yan po. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian stated that the Department of Social Welfare and Development is prepared to assist. Handa sila tumulong sa sino man, individual na nangangailangan. Even if they do not have referral letters from public officials. Gatchalian's remarks follow concerns raised by Vice President Sara Duterte during a Senate budget hearing on Tuesday regarding instances where the DSWD allegedly declined financial aid to people endorsed by her office. Ang maganda niyan, Inday, kung talagang totoo yung sinasabi po ninyo, mag-execute kayo ng affidavit galing sa reklamo. Galing sa kung sino ang inirefer ninyo, tapos dinecline ng DSWD, i-substantiate ninyo. Hindi yung ganyang kwento-kwento lang, parang yung sinasabi ninyong impeachment na niluluto sa Congress. Isabi ng mga congressmen, name names, sinong mga congressmen ang involved dito sa pagpaplano na gusto kayong i-impeach. Yan sabi ng mga members ng Congress na belonging to the so-called young guns, yung mga batang congressmen. Pangalanan mo niya, sino ang mga congressmen ang involved dito sa pagluluto ng impeachment laban sa'yo? Yan ang dare, mga kababayan. Yung hamon kay Inday. O pangalanan mo, Inday, sino? In like manner dito sa issue mo na pag-endorse ng Office of the Vice President, reject agad kasi kalaban sa politika. Walang ganun po. Sabi ni Rex Gatchalian, lahat na niyang may pangangailangan, kahit walang referral, tinutulungan namin. O ngayon, magpapaimbestiga si Gatchalian. Sabi rito, Gatchalian also noted that the department would investigate any potential cases of politicization in the distribution of government assistance, committing to review the details of Duterte's claim to determine if there were any infractions by DSWD personnel. Ayan, so magpapaimbestiga. O ngayon, tulungan mo na, Inday, yung investigasyon. Ituro mo na sinong DSWD personnel ang nirefuse kasi sinabi, galing yan sa Office of the Vice President, kalaban yan sa politika. Pag hindi mo yan napatunayan, lagot ka. Another trouble. Dishonesty. Lying and dishonesty. Talo niyan, dadaos-dos yung inyong yung ratings ninyo, trust rating. Ibig sabihin yung lumalabas sa inyong bibig, hindi man totoo. Lahat lang galit, propaganda. Kaya sabi ko sa inyo, itong ginagawa ni Inday, self-destruction.
Palubog ng palubog sa kumunoy si Inday, mga kababayan. Dahil sa walang habas na pagsasalita ng kung ano-ano mga bagay-bagay na bunga ng kanyang galit, ng kanyang emosyon, ng kanyang tantrums, at sa kanyang mithiin, mga kababayan, pagkauhaw sa malaking pondo. Nasanay kasi doon sa Davao na walang kumukontra sa kanya. Bumalik ka na lang sa Davao. Hindi pwede sa national government ang ganyang pag-ugali po ninyo. Doon lahat, hallelujah, amen. Doktrinado ninyo. Walang kumukontra sa inyo. Pero dito po sa national government, hindi maaari yung ganyang ugali po ninyo. I-check at i-check talaga. Kasi po, ang ginagamit ninyong pera, hindi man po galing sa inyo, galing po sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Naintindihan mo na, Inday? Ito yung aligasyon, Inday. Kapag mayroon kaming binibigyan ng endorsement ng AHIC sa DSWD, kadalasan na sagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa OBP at kalaban yan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan. Yan sabi niya doon sa Senate hearing. Sagot po ni Rex Gatchalian. Mayroon kasi tayong policy sa DSWD na dapat sa DSWD na lahat ng pupunta sa aming tanggapan, whether may referral o walang referral, basta nangangailangan, o yun ang requirement niya. Basta nangangailangan at tumungtong sa aming tanggapan, tutulungan at tutulungan namin. Ang ibig sabihin ng basta nangangailangan, in crisis siya, so may evaluation dapat. Chine-check siya kasi ang pondo ng gobyerno po, limitado. Hindi man lahat dapat bigyan mo na lang ng bigyan kung abuso na po. Tama? Kaya nga po kung alimbawa, burial assistance, inihingan po ng mga dokumento, dapat galing sa indigent family, may certification galing sa barangay. So may mga certifications na hinihingi kasi ina-audit siya, government fund, may qualification dapat, Inday. Pero kung yan ang sinasabi po ninyo, magpapaimbestiga yung DSWD. Yung sinasabi natin, tulungan mo na sa investigasyon. Ituro mo kung sino sa mga taga-DSWD ni-refuse yung referral po ninyo. Ganun lang po. Kasimple. Tulad ng challenge sa iyo ng mga congressmen, you accuse Congress that some congressmen are now initiating moves. May niluluto na impeachment laban sa inyo. Ipangalanan mo, sino? Para magkaalaman. O ngayon, si Congresswoman Janet Garin may paliwanag kung bakit naging agresibo si Inday doon sa Senado, sa hearing ng Senado. Doon sa budget niya, mga kababayan. Pag doon po sa Congress, gisahin ninyo ng tudo. Huwag ninyong palusutin itong mga duplication ng budget na hindi man dapat para sa kanya. Yung para sa DSWD, para sa DOH, para sa DOLE, kinuha pa niya. Diba? Plus yung sa libro na 10 million. Tanggalan po ninyo, ibalik ninyo sa 700 million lang. Doon sa level ng budget ni Leni Robredo. Diba? Tapos, yung confidential funds na hindi pa na ipapaliwanag ng maayos, 125 million, dikdikin ninyo. Yan niya, Mr. Maravillas, gumatong ka pa. Grabe na kay-blood ni Inday. Lagi man niyang ganyan. Ayan, sabi rito sa bulletin, why did BP Duterte act that way in Senate budget hearing? Garin thinks she knows why. Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin thinks she knows why Vice President Sara Duterte acted so belligerent during her appearance in a recent budget hearing doon sa Senado. Ayan po si dating DOH Secretary and Representative Garin. So, next week pala, sa Congress naman yung hearing ni
budget hearing ni Inday. Sabi po ni Garin, kasi ang deliberasyon ipondo ng gobyerno, saan napupunta ang buwis ng bayan? Garin, a former DOH secretary, said the vice president could have easily justified the existence of her book by relating it to mental health. However, she chose not to. We can always answer, merong libro, kailangan yan. Siguro may bumulong, may mga nag-intriga. Kaya tuloy ang sagot ni BP Sara is parang pinersonal niya. Parang kapareho kasi yan doon sa rumors na pinapa-impeach ka pagdating dito sa Kongreso. Siyempre parang off na kaagad. Precondition yung mind niya, probably, na yung mga karap niya ay masasamang tao kasi may nagsulsol. Lalo siguro sa Kongreso po. Kasi yung Congress kalaban Inday. Kasi yung speaker po, tambalos-los. Kaya yung mga pagtatanong ng congressman, siguradong mamasamain na ginigipit siya. Ang saya-saya, mga kababayan. Kaabang-abang po ang hearing ng budget ni Inday sa Congress. Talaga pong uupuan ko po at bibili ako ng isang supot ng popcorn. Di ba? Garin said that in budget hearing there will always be legislators who will ask about all the priority programs of a department or an office because the funds in question are public in nature. Nasanay si Inday, nung Davao Mayor siya, walang nagtatanong sa kanya, walang gumigisa sa kanyang ganyan. At nung kasama pa sa unit team, nung unang taon, approve agad, walang tanong-tanong yung mga congressmen. Umalis ka sa unit team, ganon. At siniraan mo pa yung Pangulong Bongbong Marcos at ng buong pamilya mo, inaway-away ninyo O di gigisahin ka ngayon ng Senado at ng Kongreso. Iyan kasi, noon wala, approve ka agad. Nagmosyon si Sandro Marcos. Ngayon, walang Sandro Marcos na magtatrato sa'yo ng maayos. Kasi yung trato po ninyo sa kanyang nanay, hindi maayos. Alangan man. Lalo na sa kanyang tatay na presidente. Trinato kayong maayos. Yung tito niya, si Speaker Martin Romualdez, tinawag mong tambaluslos. O ngayon, dadaan sa butas ng karayom yung budget mo, Inday. Kung ayaw mo na dumaan sa ganyan kasi hindi na kayo magkaalyado ngayon, mag-resign ka na lang. As Vice President, bumalik ka na lang doon sa Davao, pahinga ka na muna, enjoy ka na muna ng buhay mo at manood ng concert ni Taylor Swift. Di ba? Tapos ready ka na sa 2028 elections. Mangalap ka na ng pondo sa Beijing. O, di ba? Kasi talagang pahirapan ka. Ginawa mong mahirap yung buhay mo Tinatrato kang maayos. Tingnan mo ang ginawa mo at yung pamilya mo. Inaway-away yung ating Pangulong Bongbong. At pumunta ka sa rally ng nausog na Marcos resign. O, di ba? Ayan tuloy. Kayo yung napuwersang mag-resign as Defense Secretary kasi hindi mo man pala kaya yung trabahong binigay sa iyo ng Pangulo. O, di ba? Kaya sabi ni Garin, sa budget briefing niya, any question can be thrown as long as it is still related to the budget. Because when we deal about the budget, we are talking about where taxpayers' money are going. Hindi mo pera yan. Pera ng ating mga mamamayan. That's why, as government officials, it's really very important for us to be worried about the solsoleras and mga marites because they will also have their own vested interest
But you know, in budget briefings, talagang you just ask about each program. So normal siya. Nasanay kayo sa hindi tinatanong kung paano nalunok yung 125 million in 11 days. Kaya pag tinanong kayo, nagagalit kayo. O ngayon, nagdududa tuloy yung mga tao na ano malos yung paggastos. Tulad ng 10 million. Ini yun pwede. Gumawa ka ng libro para sa mga bata, kitang-kitang may kulay politika. Sunod pa ng gagawin mong libro, ang titulo pa lang po, alam na ang pagtataksil ng isang kaibigan. Di ba? Binabaliktad pati ninyo yung kwento. Kitang-kita po. Di ba? Kung gusto mo magsulat ng libro, sabi nga ng mga netizens, di magsulat ka. Pero yung pondo, wag mong hingin sa gobyerno. Punduhan mo. Pera mo. Walang magtatanong yan sa'yo. Kaya yun ang paliwanag po ni Garin. Normal yan. Talaga, you just ask about its program. Tama po? Mabuhay kayo dyan sa Kongreso. Gisayin ninyo si Inday para lalong lumabas ang totoong ugali. Lalong lumubog. Ano ba? Mag-tantrums, ma-turn off yung ating mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.